Bago sa saksi, may mga hindi pa rin umaalis sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon. Sa kabila po yan ang lahar na nararanasan sa ilang bahagi ng Negros Provinces. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, saksi live si Eileen Pedroso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Eileen? Nananatiling naka-alerto ang mga residente ng Barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana. Ito'y matapos pasukin ng lahar ang kanilang bahay. Ang LGU nagpapatupad na ng forced evacuation. Lahar nagawas na. Di lang ihip ng hangin ang nagbago sa ilang bahagi ng Negros Occidental, kundi pati kulay ng tubig. Ang umapaw na tubig sa tulay sa Barangay Biak na Bato, La Castellana, kulay abo. Bumalot pa ito sa ilang kalsada. Ganyang tubig ang bumago sa tanawin sa Baybay Falls. Good. At bumulwak sa Padudusan Falls. Dali na, Jill! Dali mo! Nangyari ang mga ito 2 araw matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon. Pati ilang barangay sa Canlaon City binulabog ng lahar flow. Paliwanag ng T-Box dahil yan sa ulan. Ang mga deposits, kumbaga nga mga ash fragments during the eruption sang June 3, syempre nang-settle na siya sa flanks ng aton nga volcano. But then, bastog ang ulan and lalo na sa may southern slope ng aton nga volcano. So, na-wash out ang mga deposits. Hindi pa matiyak ng T-Box kung hanggang kailan ang lahar flow. Kaya nag-abiso sila sa mga nakatira malapit sa mga ilog na patuloy na maging alerto at lumikas kung kailangan. Abo naman ang bumalot sa tanimang ito sa Canlaon City. Hindi na tuloy mapakinabangan ang mga repolyo. Kita ang pinsala sa iba pang taniman mula sa himpapawid. Dahil sa iba't ibang banta sa kalusugan at kaligtasan, inilikas na ang ilang residente. Pero ayon sa DSWD, mayroon pa rin hindi lumilikas mula sa loob ng permanent danger zone. That's why we're coordinating closely with the local government and our NDRMC and the Office of Civil Defense para kumbinsihin itong mga pamilya kung sino yung mga kailangan ilikas mula dito sa permanent danger zone. Marami sa mga lumikas, nababahala para sa mga naiwan nilang gamit at mga alagang hayop. Kabilang dyan ang mahigit 200 pamilya na nasa evacuation center sa La Castellana. Ang iba sa kanila naghahanap ng paraan para malibang. Isinailalim na ang La Castellana sa state of calamity. Suspendido ang trabaho sa lahat ng kanilang government agencies. Base sa aerial inspection, 8 barangay sa bayan ang apektado ng Bulkang Kanlaon. Tig-3 naman sa Bago City at La Carlota City at tig-1 sa Moises Padilla at Pontevedra. As of now, kailangan nila ng tubig. Yun ang urgent natin. And we have already requested for that. And even for possible deployment of mobile water filtration. Naghahanda rin ng dagdag na face mask. Panawagan nila sa mga nais magbigay ng tulong, makipag-ugnayan lang sa mga LGU. Ang DSWD nakapagbigay na raw ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng ayuda sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental at Negros Oriental. Kasama riyan ang ipinamahaging family food packs, family kits at sleeping kits. Naka-high alert naman at handang tumulong ang Disaster Response Team units at ang mga sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force. Tuloy din ang pagtulong ng GMA Kapuso Foundation, tulad sa Canlaon City, kung saan mahigit 300 evacuees ang tumanggap ng food packs. Salamat sa GMA sa inyo tulong sa akon. Salamat din, madamo. Pia, dito sa La Castellana, ilang bahay na ang pinasok na ng lahara. Inano din ng lahara ang ilang alagang hayop. Nagsagawa na rin ng forced evacuation ng LGU. Pansamantalang nananatili sa Barangay Gym ang mga residenteng lumikas. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, kung patuloy pang mararanasan ang pag-ulan, posible umanong magtagal din ang lahar flow. Pinaka-apektado ang Barangay Biak na Bato dahil isa ito sa pinakamalapit sa paanan ng bulkan. Sa pinakahuling monitoring, umabot na raw ang lahar flow sa ilang bahagi ng bayan ng Binalbagan at Moises Padilla sa Negros Occidental. At live mula dito sa La Castellana para sa GMA Integrated News, ako si Eileen Pedroso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.